lalo na umaambon-ambon. Okay, eto po ang pahayag naman ni Senator Marcoleta. Humingi po siya ng dispensa 'no, dito po sa mga media na tinawag niyang bayaran. Sabi po ni Marcoleta, "So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganoon. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyayari at sa nangyayari po ang nakikita ko." Alam mo, Senator Marcoleta, sabagay senador ka kasi. Pero kami rito hindi kami hihingi ng pasensya diyan sa mga mainstream media na 'yan. Lagi ko pong sinasabi rito, hindi po outright na fake news ang, mainstream media. Ang ginagawa po nila, namimili lang po sila ng binabalita. May mga balita po sila na ini-ignore. Kung ang tawag po diyan dahil sila'y bayaran, puwede. Alam niyo sabi ni Kara David, "Hindi kami bayaran." Tama, naniniwala ako hindi ka bayaran, Kara David. Kasi ikaw ba manalangin na mamatay na sana lahat ng korap? Kung korap ka, ipapanalangin mo mamatay ka? Naniniwala ako sa iyo, Kara David. Pero ito ang tanong ko sa iyo, Kara David. Ikaw ba naniniwala, ah, real talk tayo, naniniwala ka ba na walang binabayarang media? Oh, si Karen Davila nagtapat na 'yan, eh. Sabi niya noon, 'di ba, "Inaalok nga ako, eh." Hindi lang siya hindi lang siya bumigay. Kasi alam niya, yung pangako kasi sa kanya ng nag-aalok kay Karen Davila, hindi nila mahalata na binabayaran ka namin. Mahahalata ng taong bayan kung may bayad sila o hindi. Kay Kara David, wala kaming duda, hindi ka bayaran. Ang tanong ko sa'yo, Kara David, kaya mo bang sabihin sa harap namin na walang bayarang media? Meron pong bayarang media at nahalata po 'yan. Madali lang naman, eh. Oh, ngayon, between Laila de Lima na nagsasabi na wala siyang tinanggap kahit maleta, paper bag, backpack na pera at sa mga nag-aakusa sa kanya na binigyan siya ng pera, sino po mas kapani-paniwala? Si Laila de Lima lahat ng, katiwalian, yung bibig niyan hindi niyo kayang pigilan sa lahat ng katiwalian. Pero bakit, sinearch ko na rin po 'to baka kasi hindi ako sigurado, eh. Sabi ko, tinanong ko dito sa mapagkakapatiwalaan kong, AI, meron bang instance na binanatan ni Laila de Lima si Martin Romualdez? Ang, sinasabi ng ombudsman na isa sa mga mastermind ng flood control, wala. Walang instance na binanatan ni Laila de Lima. Lahat ba ng mga congressman na 'yan binanatan nila? Meron mga makabayan lang. In fairness po, tayo dito nagsasabi tayo ng totoo, eh. Kasi sinearch ko, eh. Lahat ng mga ibang congressman na di umano ay binigyan ng maleta, paper bag o kung anumang bag ng pera, wala pong bumabanat. Wala pong bumabanat kay Martin Romualdez. Pero yung Makabayan Black, binanatan pa rin nila si Martin Romualdez. O, expected na natin 'yan sa Makabayan Black. Kahit na ano mo gawin mo kabutihan diyan, babanatan at babanatan ka rin 'yan. Kasi kaalyado na ni Tatay Digong 'yan no'n, eh, 'di ba? Kaalyado niya, binigyan nga 'yan, yang Makabayan Black, binigyan niya ng 3 posisyon sa gobyerno ni Tatay Digong, bumira pa rin, eh. Kaya tama lang yung research ko na yung Makabayan Black bumabanat pa rin kahit papaano. Pero yung the rest, wala talagang banat yang mga yan. Oo, imposible naman. Bira kayo ng bira kay VP Sara, ano lang, confidential fund lang pero yung aminado ang lahat ng tao sa Pilipinas na pinakamalaking nakawan hindi niyo babanatan? Ano tawag dun? Hindi kayo nakatanggap?
Okey, iisa-isahin po natin yung mga palusot nila para sa gano'n mabutata natin 'tong mga nagpapalusot, 'di na lang kayo manahimik. Eto po ang sinabi naman, "Kara David, pasado ka sa'min, hindi ka magnanakaw, hindi ka bayaran, pero marami sa media bayaran." Eto pong susunod, hindi ko sinasabing bayaran, pero tagapagtanggol po 'to ng mga ano, eh, mga kalaban natin, eh. Si Igan, ang pag-atake sa media kahit kailan ay mapanganib. Iniaalis nila ang tiwala at paniniwala ng publiko para maikalat ang kasinungalingan. Umiiwas sila na masuri ang kanilang sinasabi na kadalasan ay baluktot at wala sa katwiran. At ang tanging paraan na maipilit ang kanilang kawalang hiyan at akusahan sila na may katiwalian. Okay. Kung ano-ano mga pinagsasabi mo, Arnold Clavio. Halata alam mo eto, real talk po tayo. Bakit hindi kayo mapagbibintangan na bayaran kayong mga media? Ang media po, ang tungkulin niya sa gitna lang, pumarehas. 'Pag babanatan mo yung kabila, babanatan mo rin paminsan-minsan yung kabila, para hindi ka mahalata. Ngayon ang tanong ko sa'yo, Arnold Clavio, bira ka ng bira, bira ka ng bira sa mga Duterte. Kahit kailan ba binanatan mo si Martin, si BBM, yung kabilang kampo naman? Ibig bang sabihin ang nakagawa lang ng mga kasalanan dito sa Pilipinas, sa tagal mong media Duterte lang, pero never 'tong mga nasa gobyerno ngayon? Yun lang yun, eh, 'di ba? Kung ang banat mo sa kabila lang, isang parte lang sa politika yung kalaban lang na paksyon, sa yung sa'yo Arnold Clavio, Duterte lang ang bira mo at mga kaalyado ng Duterte. Ibig mong sabihin mga banal yang kalaban ng mga Duterte? Never kayong nakakita ng kamalian diyan sa mga 'yan? O bakit one way lang yung bira, 'di ba? Eh, putya ang laki na ng nakawan, eh, dito pa rin kayo sa Mary Grace Piatos lahat, eh. Okey, kailan niyo binanatan yung mga kalaban ng Duterte? Yun lang yun, eh. Hindi po sa salita, hindi niyo po puwedeng sabihin, "Oh, 'yan, nagsasalita ako ngayon na hindi ako bias." Yung ginagawa po ninyo. Kami kahit hindi kami magsabi na maka-Duterte kami, alam niyo maka-Duterte kami, alam niyong bias kami. Kahit hindi namin sabihin na kami ay mga DDS, kami ay hindi po. Sa mga sinasabi namin, mahahalata ninyo o hindi niyo mahalata, direkta malalaman niyo na kami ay maka-Duterte, bias kami sa Duterte. Eh, kayo media kayo, eh. Bawal kayong maging bias dahil sinumpaan ninyong tungkulin sa pagiging media. Paano ko nalaman 'yan? Eh, umi-extra-extra na kami maging media, eh. Ano na kami ngayon, anong tawag sa'min yung kahit papaano, eh, extra hindi ko alam ang tawag sa'min, eh, yung full-fledged vlogger, umi-extra-extra kami sa media at lagi po kami SMNI yung grupo ng SMNI, sa SMNI group, lagi po kaming pinapayuhan dun na lagi niyong, ipaparehas. Bumibira kayo, hindi namin masisisihan, bumibira kayo, pero, eh, 'pag meron naman silang mga hindi ko alam ang tawag sa'min kung anong bahagi kami ng media, eh, mga siguro part-time, yun, part-time media. Pero pinaalalahanan kami kasi talagang makikita mo na totoo yun, eh, na pina-practice nila yung pagiging parehas. Kaya kahit labag sa kalooban namin, yung mga 'pag may speech yung pangulo, sinasabi pa rin namin. Wala lang kaming gaanong hindi lang namin masyadong mapuri, pero at least hindi namin ini-ignore. Assuming media. Hindi, part-time media practitioner, 'yan, 'di ba, ganda 'no? Part-time media practitioner.
Kinakailangan namin sumunod sa batas ng media, eh, kasi legit na media yung pinasok namin, eh. Ah, Hindi po puwedeng yung ginagawa namin. Dito walang naninita sa'min na ano, na kung ano-ano, pero dun siyempre meron kaming mga producer nagpapaalala, iwasan natin yung paggamit ng bangag. Iwasan na iwasan natin yung mga green jokes, mga gano'n ba. Oo, nagpapaalala yan, eh. Kunwari nasobrahan kami, naggi-green jokes na kami, lalabas na dun sa may paalala. Iwasan po ang masobrahan sa green jokes. Ay, oo po, sorry po. Merong mga rules yung media, sa rules diyan, hindi dapat kayo bias. Putya yung mga media natin halatang-halatang ano, eh, halatang-halatang mga bias, eh, 'di ba? Yung mga lalo na yung malalaking media. Kung ako kay Marcoleta hindi ako magso-sorry diyan. Totoo naman 'yan, eh. Totoo naman yung sinasabi ni Marcoleta, eh. Oh, eto na lang sa 18 Marines. Sino sa inyo ang umattend ng press conference ng 18 Marines nung una silang lumantad? Oh, wala naman, eh. Nakilala ng mga tao ang 18 Marines, alam ko SMNI lang yung media ro'n, eh. Nakilala na lang ng tao ang 18 Marines 'pag nagpapatawag nakailang tawag ng press conference, wala yung mga regular na mainstream media. Yung mga malalaki, yung GMA, ABS-CBN, TV5, wala sila lahat. Pero nakilala niyo pa rin yung 18 Marines, ibig sabihin gano'n na po yung mga, impluwensiya talaga ng mga vlogger. Kaya niyo ng tapatan yung mga malalaking mainstream media. Hindi niyo man i-cover, makikilala na ng mga Pilipino. Kilala niyo na 18 Marines, eh. Kahit hindi na kino-cover ng media. Kaya kayo nasasaktan sa sinabi ni Marcoleta kasi yun ang katotohanan. Masakit ang katotohanan.